Doon po sa dati kong assignment, tuwing matatapos ang taon, ay merong mag-donate sa aming simbahan. Ito po yung mga karatig na mga hotel at iba pang establishmento. At ang kanilang ibinibigay sa aming simbahan ay yung mga tinatawag na unclaimed items. Ito po yung mga bagay na nakalimutan, naiwanan, o nawala ng mga may-ari. Kaya may mga payong, damit, at iba-ibang mga bagay na sa iba't ibang kadahilanan, dahil nga hotel siguro nakaalis na at kung sa ibang bansa pa nakatira yung may-ari, hindi na niya mababalikan yon. O sa iba naman siguro, habang tinitignan ko yung iba't ibang mga bagay, minsan nga meron pang relo, meron pang ibang mamahalagang mga bagay. Kaya napapatanong ako habang tinitignan ko ang bawat isang bagay, anong dahilan? Siguro nga, kahit ako dati may pilgrimage po ako noon, nakalimutan ko yung mismong speaker na Bluetooth na mamahalin. Sabi ko nga, hinayang na hinayang ko. Kaso ako'y nasa ibang bansa na, paano ko babalikan yon? Pero meron din naman doon, natitiyak ko na hindi naman siguro nalayo ng matagal at malayo yung may-ari, pero hindi na lang niya talaga sukat binalikan dahil para sa kanya, sayang lang ang oras, sayang lang ang lakas kung babalikan ko pa ito. Dito natin lubos na mas mauunawaan, paano nga ba ang Diyos sa atin? Kayo po, ano yung pag nawala sa inyo ay hindi nyo na lang iindahin? Siguro nga, pag payong lang, dito sa Quiapo, kadalasan mga payong ang naiiwan. Minsan basura ho, yung mga pinag-inuman ninyo, pinagkainan ninyo, kawawa naman ng Nazareno, pinag-iiwanan po ng mga kalat. Pero pag hindi kalat yan, natitiyak ko, babalik-balikan. May ilang babalik dito, ipipilit pa, gustong makita sa CCTV dahil gusto nilang malaman doon. Yung pala, sa bahay naman naiwan yung bag. Pinagbintangan pa si Tanggol dito sa Quiapo. Hindi naman pala dito sa Quiapo naiwan. Kaya mga kapatid, minsan natatawa tayo, nangingiti tayo, pero paano bang asta natin kapag tayo nawawalan? Siguro nga iba sa atin, sabi natin, okay lang naman yan. Maliit na bagay lang naman yan. Pero meron iba sa atin yan. Halimbawa, cellphone, ayan. Igigiit yan. Diyan ko iniwan. Yung pala, hindi dito iniwan. Sa iba naman naiwan. Pero natitiyak ko, pag yun ang nawala, karamihan sa atin, hindi mapakali. Makalimutan na lahat, huwag lang ang cellphone. Ang pitaka. Pag naiwan nyo ba yung nobenaryo ng Nazareno, hahanapin nyo pa? O bibili na lang ako? O anong dahilan? Ngayong araw na ito, sinasabi sa atin, ang Panginoon, lahat tayo mahalaga sa Kanya. Nung linggo, yun po yung pagninilay natin na tayo man ay babaan ng halaga ng mundo. Yurakan man ng ibang tao. Kaya nga sabi natin dati, ano ba yung pag sinabi mong minumura mo ang isang tao? Hindi lang pinagsasalitaan mo na masama. Kung mababa ang turing mo sa isang tao, kung ibinababa mo ang halaga ng isang tao, sinisiraan mo siya, dinadaya mo siya, sinasaktan mo siya, inaapi mo siya, para mo na ring minumura ang taong yan. Hindi ka nga nagsasalita ng kabastusan, pero yung turing mo sa kapwa mo ay parang mura lang, baliwala lang.
Pero ang Diyos kailanman, kahit na tayo'y makasalanan, kahit na tayo'y nawawala at nagwawala, hahanapin pa rin niya tayo. Akala niyo po ba mga kapatid, kapag kayo'y nakapasok dito sa Quiapo, napadpad dito sa Quiapo, kayo ang naghahanap sa Diyos? Kaya kayo napadpad dito, dinala kayo ng Diyos dito. Hinahanap kasi kayo ni Jesus Nazareno. Hindi pa rin dahil sa atin, kung hindi dahil niloob ng Diyos na magbalik loob ka sa Kanya. Siguro, may nagsisimba ngayon dito, napadpad ka lang dito ngayon. At siguro sabihin mo, wala lang, nagkataon lang. Hindi. Niloob yan ng Nazareno, kaya ka nandito ngayon sa Quiapo. At kung meron man siyang gustong sabihin sa bawat isa sa atin, mahalaga tayo sa Kanya. Marami tayong pagkakamali, marami tayong naging kasalanan, marami tayong pagkukulang at hindi tayo minsan tumatanaw ng utang na loob. Hindi pa huli ang lahat. At ang pinakanais ni Jesus Nazareno ay ang ating pagbabalik loob. Hindi yung sakripisyo lang. Hindi yung panata lamang. Hindi yung pagdarasal lamang at bukang bibig natin. Kaya nga sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, akala ko magaling na akong tao kasi sumusunod ako sa batas. Kasi sa panglabas, ako'y isang deboto. Pero sabi niya, wala pala ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito na panglabas na tuntunin sa bandang huli, kawalan. Ang lahat ng ito sa bandang huli, walang kabuluhan, kalugihan lang, sapagkat ang pinakamahalaga sa lahat, ang awa ng Diyos sa atin. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, ang una nating hilingin, una nating papasukin sa puso natin, ang unang himala ni Jesus Nazareno, at yun ay walang iba kung hindi ang awa, pagpapatawad, kapayapaan na nanggagaling sa kanyang puso na ibinibigay sa atin ng ating mahabaging Ama sa langit. Tuwing tayo'y pumapasok dito, hindi dahil nahanap natin siya. Tandaan natin, kapag nakaharap natin siya, ito'y dahil hinahanap tayong pilit ni Jesus Nazareno sapagkat wala siyang ibang hangad kung hindi ang magbalik loob tayo sa Kanya.